Hoy, mga korap na politiko sa Pilipinas, aantayin niyo pa bang magaya tayo sa Indonesia kung saan nag-aklas ang mga mamamayan laban sa mga abusado at mga ganid at mga korap na politiko na gaya niyo? Hindi ko na kaya manahimik. Hindi ko na kayang lunukin ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko ang inyong mga pagmumukha na walang hiya. Nakangiti habang ninanakawan ninyo ang bayan. Habang kami dito sa abroad ay pawis at luha ang puhunan. Kayo naman ay walang habas na nagbubulsa ng pera na para sana sa bayan at sa mga mahihirap. Araw-araw, kaming mga OFW ay nagigising sa ibang bansa, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, sa mga pamilya. Nagtitiis kami ng pangungulila, iniinsulto, minamaliit, at minsan ay inaabuso para lang may maipadalang pera sa Pilipinas. Sa bawat dolyar o dirhams na pinapadala namin, nandyan kayo, nakikinabang, dahil malaki ang parte ng remittances sa ekonomiya ng bansa. Pero ang masakit, saan napupunta ang buwis, ang budget, at ang mga pera na dapat ay para sa ospital, eskwelahan, kalsada, mga government projects, trabaho at seguridad. Napupunta lang sa mga bulsa nyo, mga walang hiya kayo, sa mga mansyon nyo, sa mga luxury cars, at sa mga anak ninyong namumuhay na marangya sa ibang bansa, habang ang mga anak na mahihirap ay namamatay sa gutom. Wala kayong awang mga politiko kayo. Wala kayong konsensya, habang ang mga kababayan namin sa probinsya ay walang kuryente, walang tubig, walang maayos na daan, wala man lang disenteng ospital. Kayo ay naglalakihan ang bahay, nagliliwaliw sa kasino, nagbabiyahe ng first class, habang ang mga guro ay kulang sa sahod, ang mga nurse at doktor ay nangingibang bansa na rin dahil walang suporta. Kayo na mga pulpul na politiko ay abala sa pangungurakot, habang ang mga magsasaka at mangingisda ay hirap sa mataas ng presyo ng bilihin at mababang kita. Kayo naman ay kumakain sa mamahaling restaurant gamit ang perang ninakaw nyo. Kami, mga OFW, tinatawag ninyong bagong bayani. Pero anong klaseng bayani ang tingin ninyo sa amin kung ang perang pinapadala namin ay palagi nauuwi sa bulsa ng mga ganid at kurakot na kagaya nyo? Habang nagtitiis kami dito, kayo ay nagbubunyi. Habang ang mga anak namin ay lumalaki ng malayo sa amin, kayo naman ay nag-aaway kung sino ang mas may makukurakot sa kaban ng bayan. Napakawalang hiya nyo. Hindi kami nagdurusa rito para lang patuloy ninyong pagnakawan ang bayan. Hindi kami nagbabanat na moto para lang patuloy kayong yumaman habang lumulubog ang Pilipinas sa kahirapan. Hindi kami nakikipagsapalaran sa ibang bansa para lang sa pagbalik namin ay ganito pa rin: trapiko, baha, kawalan ng trabaho, mabagal ang hustisya, at napakabulok ng sistema. Kung may natitira pa kayong hiya, tumigil na kayo. Pero alam ko, wala. Kung may natitira pa kayong konsyensya, ibalik ninyo ang perang ninakaw ninyo. Pero alam ko, hindi nyo gagawin
At kung iniisip ninyo na habang buhay kayo makakalusot, nagkakamali kayo. Darating ang araw na lahat ng ninakaw ninyo ay babalik sa inyo bilang sumpa. Ang kasakiman ninyo ang magiging dahilan ng pagbagsak ninyo. At ang bayan na inyong pinahirapan, ang bayan na inyong binaboy, siya rin ang magiging saksi sa inyong pagkawasak. Huwag ninyong kalimutan, bawat OFW ay may pamilya sa Pilipinas. At sa bawat pamilya na patuloy niyong pinapahirapan ay unti-unti nagigising. Ang mga Pilipino ay hindi habang buhay magtitiis. Ang galit ng taong bayan ay parang apoy. Kapag sumiklab, hindi niyo mapipigilan. Kami, mga OFW, ay sawa na. Sawa na sa pangako. Sawa na sa kasinungalingan. Sawa na sa mga ninanakawan niyong kinabukasan ng mga anak namin. At sa harap ng lahat, sinasabi ko sa inyo, may karma. At kapag dumating yun, walang yaman, walang koneksyon, at walang kapangyarihan ang makapagliligtas sa inyo. Naway marinig niyo ito, at kung hindi, sana maramdaman ninyo ang bigat ng galit ng bawat Pilipinong niloloko at ninanakawan nyo. Gago kayo.